Isa pa. Pasensya na. 3 beses na. Pasensya na. Medyo may kakaibang dating. Jiang Che, magtimpi ka. Malapit na ang girlfriend mo. Nandito na siya. Halos kalahating taon ko siyang sinuyod ng todo. 3 buwan na nga kaming magkasintahan. Hindi man lang ako pinahawak. Buti dumating ka. Libre ko siyang tuturuan ng leksyon. Tingnan mo nga ang babaeng ito. Kung paano siya magsilbi sa lalaki. Hehe. Alam mo ba kung bakit hindi kita pinatutalag? Kasi ganito ako. Kapag may marumi at mabahong bagay na lumalapit sa akin, nadidiri ako. Ako, si Nanji, kung matutulog man ako. Sa pinakamagaling na lalaki ako matutulog. Ikaw na pokpok, sinasaktan mo ako. Itong ulilang walang pinagmulan at wala ring yaman. Maniwala ka man o hindi, isang salita ko lang. Mapapalayas kita sa Jingcheng. Ulila ako. Pero hindi ibig sabihin na pwede mo akong apakan. Kung wala ang tatay mo. Ano ka ba talaga? Isang basurang kahit sa paghiwalay ng basura ay walang kukuha. Anak, anong ginagawa mo dyan? Hawakan niyo siya. Tingnan mo. Dumating si Fu Hanzhou. Si Fu Hanzhou nga. Isang di inaasahang pagkikita. Na nauwi sa nakatakdang pagbagsak ng puso. Siya. Marahil dahil siya ang pinakamakisig na taong nakita ko. Isang beses lang kami nagkita 10 taon na ang nakalipas. Pero naaalala ko pa rin siya. Tumigil ka. Ano na naman, bata? Nandito ka na naman para guluhin ang klase ni Papa. Nandito ako para hanapin si Babaw. Papa, anong pangalan ng kuya na iyon? Ang gwapo niya, ha? Gaano siya kagwapo? Wow! Si Fu Hanzhou ang pangalan niya. Isa siyang kaklaseng napakahusay mag-aral. Sa math, science, at chemistry, laging una. Kahit gaano pa siya kagaling, ano naman? Gaano man siya kagaling, estudyante pa rin siya ng tatay ko. Araw-araw akong tinuturuan ni Papa. Paglaki ko, mas hihijitin ko pa siya. Siyempre naman. Pero, mas kaakit-akit na ngayon si Fu Hanzhou. At mas lalong hindi maabot. Miss Tan, hindi ba gusto mong matulog sa pinakamagaling na lalaki sa Haicheng? Ang pinakamalakas na lalaki. Nandito na ang tao, umatake ka na sana. Hindi ba ang lakas mo kanina kung magsalita? Bakit? Natakot ka na ngayon. Narinig ko raw na gusto mo akong makasama sa kama. Nagkakamali ka, Ginoong Fu. Kung ikukumpara kay Fu Hanzhou, hindi man lang umabot si Jiang Che sa kalingkingan. Pero ang ganitong klase ng lalaki, hindi magiging tulad ni Jiang Che, na puro laman lang ang iniisip. Miss Nan, sa harap ng napakaraming tao, sinasabi mo ito tungkol sa amin. Hindi ba si Ginoong Fu ang pinakamalakas na lalaki sa Haicheng? Hindi ka ba natatakot na mamaya ay pabuntunan niya ng galit ang lahat ng narito? Ang sabi ni Miss Nan tungkol kay Ginoong Fu. Oo, wala itong kinalaman sa amin. Kung gaano kalakas si Ginoong Fu, hindi ko pa nasusubukan. Kaya hindi ako pwedeng basta-basta magbigay ng hatol. Mukhang ngayong gabi, kailangan mo na talagang hayaan mong suriin ni Miss Nan ang paninda. Kung hindi, mawawala na ang porma mo bilang big boss. President Fu, HMM, lumipat tayo ng ibang lugar. Pwedeng dahan-dahanin ni Miss Nan ang pag-iksaman. Sandali. Kuya Hanzhou, pasensya na talaga. Kasalanan ko, masyadong walang modo ang tao ko. Kukunin ko na siya ngayon din. Sigurado ka bang tao mo siya? Ang tao mo ang nanggulo sa akin.
Naisip mo na ba kung paano mo ito pananagutan? Nasabi ko ng mali. Hindi ko naman siya masyadong kilala. Dalhin mo siya pabalik ngayon din. Turuan mo siya ng leksyon para sa akin. Mas mabilis pa siyang magbihis kaysa maghubad ng pantalon. Ganyan ba talaga ang takot mong damay kita ko sa iyo? Tama rin. Kung kahapon ng gabi hindi ako, napinukaw siya sa harap ng napakaraming tao. Hindi niya sana ako yayakapin. Hoy, Xiao. Sa group chat ng kumpanya ni Gigi, pinag-uusapan ka na. Kagabi, isinama ka raw ni Fu Hanzhou. Totoo ba? Oo, tama. Kasama ko si Fu Hanzhou kagabi. Ha, sinaktan ka ba niya? Tumawag ba tayo ng pulis? Oo. Pagbigyan na lang, guwapo naman at mahusay siya. Huwag na tayong magsumbong sa pulis. Ha, ang ibig mong sabihin, nagsiping kayo. Ang ganda naman yan, Gigi. Mas mabuti pa si Fu Hanzhou kaysa kay Jiang Chen. Kaysa sa bulok na pipino, mas mapagkakatiwalaan siya. Kung ganoon, ang pagbabaliktad ng kaso ng tatay mo ay isang salita lang niya, tapos na agad. Mamaya na natin pag-usapan, putol na muna ako ha. Kita-kits sa kumpanya mamaya. Noong una, pumayag akong ligawan ako ni Jiang Che. Totoo, gusto kong gamitin ang impluwensya niya. Sa huli, naging padalos-dalos ako. Pero para lang makawala sa basurang lalaking iyon. Hindi rin lugi ang makipagsiping kay Fu Hanzhou. Miss Yang, ihahatid na kita kung saan ka man pupunta. Hindi na, magtataksi na lang ako. Mahirap makasakay dito. Pareho lang naman, pauwi rin ako sa syudad. Ang tapang mo kagabi. Ngayon pa talaga, kunwari mahinhin. Hindi pa pala siya umaalis. Ibinlock mo ako, ha? Kung matapang ka, huwag ka nang bumalik. Hindi kita hahayaang makapasok sa itaas. Pasensya na, President Fu. Gagamitin kita ulit. Kung alam lang sana na nandoon si President Fu, matagal na sana akong umakyat. Saan nakatira si Miss Nan? President Fu, mukhang napagod ka kagabi. Hindi rin masama ang husay ko sa tsaa. Gusto mo bang tikman sa bahay ko? Sige. Sa Boyu Mansion tayo. Dito na lang, Mr. Lu. Salamat. Talagang gagamitin mo na naman ako. Sandali. Kung mag-aarte lang naman, dapat seryoso. Itong babaeng walang hiya, naglalakas loob pang magdala ng tao pabalik. Hindi mo naman siguro iniisip na, itinuturing ka ni Fu Hanzhou na mahalaga. Deng Ziqiao. Marami pa akong paraan para gantihan ka.
Miss Nan. Ikaw ang kauna-unahang naglakas loob, na paulit-ulit na gamitin ako. Alam ni President Go ang lahat. At kusa pa siyang nagpapagamit sa akin. Hindi ba tayo pareho lang kumukuha ng kailangan natin? Kung ganoon. Kung gayon, hindi na ako magpapakumbaba. Tang San. Umuulan ng nyebe. Hindi mo ito mapipigilan. Huwag dito, pwede ba? Ano? Baka kapag nakita niya, masaktan ang puso niya. Wala ka ng tsansang magkabalikan pa. Siyempre hindi. Napakaganda ng pangangatawan ng boss. Baka may ibang makakita. Mababa ang loob nila. Makinig ka, ibigay mo sa akin ang numero mo. Kung gusto ko na ng tsaa sa susunod. Para madali kitang makontak. Hindi ko ibibigay. Gagamitin mo lang ako tapos itatapon mo na. President Fu, 2 beses mo na akong nagamit. 2 beses na rin tayong nagsiping. Sa akin, patas na tayo. Miss Nan, matalino kang babae. Bago ka magdesisyon, isipin mo muna ng mabuti bago ka magsalita. Hindi ko naiintindihan ang ibig mong sabihin, President Fu. Diretsuhin mo na lang ako. Ang galing nating magkasundo sa kama. Gusto ko pang magpatuloy. Napakasaya ko kapag napapasaya kita. May gusto sana akong itanong sa iyo, President Fu. Sige, sabihin mo. Hindi naman tayo magkakilala dati, hindi ba? Bakit, HMM? Kahapon lang tayo unang nagkita. Alam mong gusto kitang gamitin, pero pumayag ka pa ring makisama sa akin. Bakit? Nagkagusto ka na ba sa akin, President Fu? Ang ganda ng sapatos pang sayaw na ito. Salamat, Papa at Mama. Halika. Huwag daw. Hindi sinabi sa iyo ng papa mo ang kalagayan mo. Magprakti muna tayo ng pagsusulit para malaman natin ang antas mo. Dahan-dahan lang ang paggawa mo. Kukunin ko ng tubig para sa iyo. HMM. Napakadali ng tanong na ito. Kailangan pa ba ng one-on-one na guro? Ang ganda ng sapatos pang sayaw na ito. Salamat, Papa at Mama. Sige, susubukan ko. HMM. Ay. Show you na lang. 1, 2, 3, 4. Ay, ang galing mong sumayaw. Babaw, maganda ba ang sayaw ko? GG, SHH, hinaan mo ang boses mo. Nasa itaas may kuya na nagsasagat ng mga tanong. Huwag mo siyang gambulin.
Yang Zhao. Ay, kumusta ang gawa mo? Ah, ito po, ma'am. Ma'am, HMM. Sana po, turuan ninyo pa ako sa susunod. Sige po. Totoo ngang may basehan ang kumpiyansa ni Miss Nan. At iyan ang puhunan niya. Pero sobra kang nag-aalala. Ang gusto kong sabihin ay, maaari nating pang matagalang, panatilihin ang ganitong relasyon na pangsiping lang. Walang pag-ibig. Karelasyong pangsiping. Ay, ako na nga ang nag-assume ng sobra. Akala ko pa naman gusto niyang makipag-date sa akin. Ayaw mo. President Fu. Siguro naman ay hindi ka kinukulang sa babae, di ba? Pinakamahusay ka sa teknik. At pinakamasarap pakinggan ang pagdaing. Kay laking kasalanan. Tama nga siya, kagaya lang siya ni Jiang Che. Ang daming babae. Bibigyan kita ng 3 araw para pag-isipan itong mabuti. Ano? Ang white moonlight na yan, nararapat lang, na nakasabit sa langit, kapag nalaglag na sa kama. Kay daling maduraj. Nais kong maging anghel. Na mahal mo sa mga kwentong pambata. Ibuka ang aking mga pakpak at protektahan ka. Sinasabi nilang ako raw si Snow White, pero ayaw ko maging Snow White. Ako lang ang sarili ko, ang nag-iisang prinsesa ni na mama at papa. At ayaw ko ring may humalik sa akin, nang hindi ko pa hintulot, kahit prinsipe ka pa. Ang lalaking gusto ko lang ang papayagan kong humalik sa akin. Kung sino ang makakatuluyan ko, siya ang prinsipe ko. GG. Mahaba pa ang ating pagsasama. Ayaw ko nang maging kung anuman, o magkaroon ng prinsipeng kabayong puti. Sisiguraduhin kong mapapasakin ka. Ano ang ibig mong sabihin? Ano ang nangyari sa proyektong taunang ito ng Lanjon? Ang mga aktibidad na napagkasunduan sa Fu Group, pati na ang anniversary celebration, lahat ay may problema. Kung hindi mo maayos agad, at hindi mapapabago ang isip ni President Fu, huwag mo nang asahan ng promotion, at baka mapatalsik ka agad sa kumpanya. Ang tagal ko nang nagsumikap. Isang hakbang na lang, supervisor na ako. Hindi ako pwedeng sumuko na lang ng ganito. Kung sakaling gustong maghiganti ni Jiang Che, edi pumunta ka kay President Fu. Hindi ba't pasok ka sa banga niya? Kung hindi ka papasok sa lungga ng tigre, hindi mo makukuha ang anak ng tigre. Walang ibang maaasahan kundi ang sarili. Kailangan kong manalig sa aking sarili, at kunin ang lahat ng kailangan ko. Miss Lan, naghihintay na po si President Fu sa loob. Salamat. Hay nako. Tingnan mo nga, hindi ba ito ang baby ni Jiang Che? Akala ko naman ay bagong recruit na. PR girl, hahaha. Ang ganda naman ng katawan ng baby ni Master Jiang. Ang bait ng suot mo, pero lalo kang nakakaakit. Bakit hindi mo napasaya si Master Jiang kagabi? Pinagalit mo ba siya? Kung ganun, di ka pa nagmamadaling humingi ng tawad. Lumapit ka rito. Ngayong gabi, inumin mo lahat ng alak na yan. At bibigyan kita ng isang pagkakataon. Para lumuhad at magmakaawa ng tawad. Sige. Nakaka-excite. Ang kapal din ng mukha mo, di ba? Akala mo ba, dahil nakadikit ka kay Fu Hanzhou, ay pwede mo na akong tapakan? Tingnan mo nga kung sino siya. Sa tingin mo ba ay pagtutuunan ka niya ng pansin? Ang bait-bait ko sa iyo noon. Tapos gaganyanin mo ako. Tama. Mabait naman si Master Jiang sa akin.
Pero kung iinumin ko lahat ng alak na to, patatawarin mo na ba ako? Haha. Inumin mo muna bago tayo mag-usap. Ikaw na nga ang nangaliwa, ikaw pa ang matapang. Ano naman kung niloko kita? Buong gabi kaming masayang nagsama ni Fu Hanzhou. Matapang ka na yata ah. Jiang Che, ang ingay naman dito. Ah, bakit hindi nyo kami tinawagan nung lumabas kayo? Tama na. Ha? Hindi ko akalain na kontento ka noong gabing iyon. Pero sa susunod, mas mabuting. Huwag mo na itong banggitin sa harap ng ibang tao. Hi. Nagbibiro lang ako kanina. Brother Hanzhou, dahil lang sa isang babae. Pati mga kapatid mo ay tinalikuran mo na. Nanji. Ang kapal ng mukha mo. Ah. Sabihan niyo si Jiang Bin. Iuwi niya ang anak niya at disiplinahin ng maayos. Talagang ang malaking boss. Mas malupit pa siya kaysa sa akin. Salamat, President Fu, sa pagligtas mo sa akin kanina. Gusto mo bang ilibre kita ng pagkain? Sa tingin mo ba ay kailangan ko pa ng libre mong pagkain? Mukhang wala kang interes sa alok ko. Kung ganoon, tapos na ang anumang ugnayan natin. Pwede ka nang umalis. Sige. Polem. Fu Hanzhou, kaya kung makipagkasundo kahit sa demonyo. Pero para sa'yo, ang gusto ko lang ay ikaw at ang puso mo. Kung ayaw mong ibigay, mas gusto ko pang wala na lang. Ah, sabihin mo. Maliit na kuneho. Ngayon ka lang nahuli ng iyong ama. Sabihin mo sa akin, paano mo siya nilandi sa loob ng kwarto? Sabihin mo. Ha? Tingnan natin kung saan ka tatakbo ngayon. Babalikan talaga kita ngayon. Ipapadala ko ang video na ito kay Fu Hanzhou. Tingnan natin kung paano ka pa magkukunwari. Kapag hinawakan mo pa ako, isusumpa ko na sasama kitang mamamatay. Payong kapatid lang, itigil mo na yan. Kahit mamatay ka man, masisiyahan lang ako. Ha? Naglakas loob kang saktan ako. Ha? Teacher. Nanji. Nanji, ayos ka lang ba? Ako. Nakapatay ako ng tao.
Huwag kang matakot, nandito ako. Ilayo mo muna si Nanji. Ako na ang bahala rito. Hindi ka na pwedeng manatili rito. Sumama ka sa akin. Ha? Ito ba ay bahay ko? Hindi. Mag-isa lang akong nakatira rito. Bukod sa mga cleaners, ikaw ang unang babaeng nakapunta rito. Gusto mo bang maligo? Fu Hanzhou. Bakit ka nga pala pumunta sa bahay ko kanina? Dahil gusto kitang makita. Hindi namatay si Jiang Che. Nagkaroon lang siya ng pagkakalag sa utak. Walang panganib sa buhay niya. Saka, ang nangyari kanina ay maituturing na self-defense. Hindi mo kailangang managot sa kahit ano. Mali ba ang nakita ko? Nakita ko sa kanyang mga mata ang pagkabalisa. Ang isang taong tulad niya ay handang magpakumbaba. Paulit-ulit mo akong tinutulungan. Hindi lang katawan ko ang gusto mo. Nanji, alam mo ang damdamin ko. Pinahihirapan mo ako sa ginagawa mo. Ako ang may gusto nito. Tinanggihan mo na ako noon. Dahil lang tinulungan kita. Pumayag ka na naman. Dahil mas gusto kong ako ang may hawak ng kontrol. Fu Hanzhou, gusto mo bang matulog sa iisang kama kasama ako? Matutulog lang. Walang usapang pakinabang. Walang usapang pag-ibig. At pwede nating itigil ang deal anumang oras. MM. Iyong ginawa. Ang pagkain at pag-ibig, depende kung kanino mo gagawin. Umupo. Kung wala ka namang gagawin ngayon, mag-file ka ng leave sa kumpanya. Pumunta ka sa presinto para sa pahayag. Hahatid ka ng driver doon. Gaano katagal ikukulong si Jiang Che? Gaano mo ba siya gustong ikulong? Sa totoo lang, maramdamin akong tao na hindi nakakalimot sa ganti. Noong isang sandali kagabi, gusto ko siyang patayin. Kung gusto mong tumawa, tumawa ka na lang ng malaya. Ganyan talaga ako. Ganti kung ganti. Pinagtatawanan kita dahil wala kang panlasa. Si Jiang Che, isang ganap na walang kwentang tao. Paano mo nagustuhan ang ganoon? Kung sabihin kong hindi siya ang habol ko, kundi ang ilang bagay sa likod niya, mababawasan ba ang tingin sa akin ni Presidente Fu?
Lahat ng relasyong tumatagal ay dapat pareho ang pagsisikap, o kaya bawat isa may sariling pakinabang. Kung sasabihin mong basta mahal mo lang siya, doon talaga kita iisnabin. Pinapaalalahanan ba ako ni Presidente Fu na huwag akong magkagusto sa iyo? Mas marami ang meron ako kaysa kay Jiang Che, at ang wala kay Jiang Che, nasa akin. Ako at ang Fu Group, ano ba ang gusto mo? Sabihin mo lang. Gusto kita dahil matibay ang katawan mo. Nakuha ko na. Sa kama, pantay tayo. Kapag nasiyahan ka, nasisiyahan din ako. Pero paglabas natin ng kama, sana may gusto ka pa rin sa akin kahit kaunti. Kung hindi, parang pinagsasamantalahan kita. Takot na takot yata siyang mahalin ko siya. Ha, mukhang kung hindi ko sasabihing may habol ako, hindi na matatapos ang usapang ito. Sige, kapag naisip ko na, saka ako hihingi kay Presidente Fu. Mauuna na akong pumunta sa presinto. Oy, check pa ang bahay mo. Pagkatapos ng pahayag, ihahatid ka pabalik ng driver. Sige. Mukhang aabala ako kay Presidente Fu ng ilang araw. Nga pala, pag-uwi ko mamayang gabi, ako ang magluluto. Sige. Ayaw na ayaw niyang may utang sa akin. Pero ano nga ba ang dahilan kung bakit pinatulan niya si Jiang Che noon? Hoy, ate. Ay, Zenjen. May oras ka ba? May oras ako. Ate, anong nangyari sa iyo? Ay, wala lang ako. Si Yutong iyon, nakipag-away siya sa paaralan. At ang kalaban niya ay isang batang may sakit sa puso. Ako at ang tatay ni Yutong, hindi makakapunta sa Jingcheng sa ngayon. Kaya ikaw na ang pakiusapang pumunta. Sige, naiintindihan ko na, ate. Ay. Yang Yutong. Ikaw pala ito. Hindi kita tinawag. Ang tita mo, hindi naman talaga ganoon. Akala mo yata nanay kita. Siya lang naman ay isang kabit. Huwag kang makialam sa mga usapin ng pamilya namin. Tumahimik ka. Seryoso kitang binabalaan. Ang tatay mo at ang tita ko ay kanya-kanya na ng buhay. Ang pag-ibig na pinapasok kapag single at malaya, huwag ka nang magsalita ng kung ano-ano. Mag-ingat ka, baka punitin ko ang bibig mo. Ikaw, Yang Yutong, anong ginawa sa iyo ng tita ko? Alam na alam mo sa sarili mo. Tinitiis ka niya dati dahil sa tatay mo. Wala akong dahilan para magtiis sa iyo. Mas mabuti kung aayusin mo ang asal mo mamaya. Kung hindi, ipapadala ka nila sa kulungan. Ako lang ang magpapaputok. Kapag talaga nakulong. Nagtanong na ako sa doktor. Dancer ang kabila. Paglapit mo pa lang, ikaw na agad ang nagtulak sa kanya pababa ng hagdan. Kung hindi sinasadyang masira ang career niya sa pagsasayaw, paano mo babayaran ang buong buhay niya? Sarah, sumama ka muna sa akin sa silid ng pasyente. Humingi ka ng tawad sa kanya. Kapag naging bastos ka pa, aalis ako agad ng walang paabi. Tara na. Binibining Nan. Ang nagtulak sa pamangkin kong babae pababa ng hagdan ay isa sa inyo. Ang estudyanteng iyon pala ay pamangkin ni Zai Lidong. Si Young Master Zai ay nasa bilog ni Jiang Che. Tapos na si Yang Yutong ngayon. Isang kapatid na lalaki lang ang ate ko. Mula pagkabata, itinuring siya ng buong pamilya na parang perlas sa palad at spoiled na spoiled. At ngayon, kailangan niyang umatras sa paligsahan sa ballet. Hindi na rin siguradong makakapagsayaw pa siya sa hinaharap. Ano ang ibabayad niyo na kapalit? Anong relasyon niyo? Ituring na lang na kapatid ko siya. Ginoong Zai, totoong mali namin sa bagay na ito. Hindi namin napalaki ng maayos ang bata. Sabihin po ninyo kung ano ang kailangan naming tumbasan. Gagawa kami ng paraan para maibigay iyon. Lumapit ka muna. Tungkol sa kabayaran, sa ate mo ako makikipag-usap. Kung hindi lang dahil sa tita, isang sampal ko lang at didaykit na sa paderang. Walang utang na loob na ito. May kinalaman ka ba sa nangyari kay Jiang Che? Ha, medyo, oo. Maaari kitang bigyan ng konsiderasyon. Hindi ako magsusumbong sa pulis para hulihin ang kapatid mong iyan. Ginoong Zai, imposible na kami ni Jiang Che.
Kung dahil po sa kanya, walang kinalaman si Jiang Che. Binibigyan ko si Hanjo ng respeto. Kung dahil po sa kanya, walang kinalaman si Jiang Che. Binibigyan ko si Hanjo ng respeto. Tungkol naman sa kondisyon, ako na mismo ang kakausap sa kanya. Tinatanggap ko ang pabor na ito, Ginoong Zai. Pero baka sobra ang tansya ninyo sa aming pribadong relasyon ni Fuzong. Kung hindi po kayo nakapag-usap ng maayos sa kanya, hindi ako uurong sa kabayaran dito. Talaga ba? Baka naman minamaliit mo ako. Hindi na kita ihahatid. Hanggang sa muli. Hindi rin alam kung si Zai Lidong, anong kondisyon ang ay lalatag niya. Papayag ba si Hanjo? Oy, tita. Kahit pansamantala nang hindi na nila inaalam ang usapin. Pero ikaw at si Uncle Yang ay kailangan pa rin. Para malaman ni Yang Yutong ang bigat ng sitwasyon. Hindi pwedeng lagi mong pinagtatakpan ang gulo niya. Kailangan niyang aminin na mali siya. Naiintindihan ni Tia. Gigi, alagaan mo ang sarili mo. Ayos lang ako. Tia, huwag kang mag-alala. Sa ugali ng pamilya Zai, kung hindi siya mamatay, siguradong pagbabayaran niya ito ng husto. Imposible nang makatapos siya ng maayos ng high school. Baka magkaroon pa siya ng record sa kaso. Immature si Yang Yutong. Pero mabait sa akin si Tio Yang. At matatag din ang relasyon nila ni Tia. Ay sige na nga, para na rin kay Tia. Zai Lidong. Marunong ka palang sumamantala sa gulo. Si President Fo na itinuturing na basura lang ang pera. Ni konting tubo, hindi mo pa kayang bitawan. Hindi siya marunong makitungo sa iba. Panglaro lang naman si Miss. Tumahimik ka nga. Pag naipadala na ang kontrata, saka na natin pag-usapan. Gigi, sa pagkakataong ito, hindi ka na makakatakas. HMPH, wala ka talagang puso. Ang tagal mong hawak ang business card ko. Sa wakas, nagkaloob ka ng tumawag. Hello, President Fu, nasa supermarket ako para mamili ng gulay. Ano ang gusto mong kainin mamayang gabi? Kahit ano, pwede. Pwede kong subukan. Sisikapin kong mapasaya ka. Mas gusto kitang tikman. President Go, kung hindi po kayo magsasalita, ako na lang ang bahala magluto ng basta-basta. Idagdag mo ako sa WeChat, ipapadala ko sa iyo. May biglaan akong lakad na hindi pwedeng tanggihan. Uuwi akong late, mauna ka nang kumain. Huwag mo na akong hintayin. Ayos lang, hindi pa ako gutom. Hihintayin kita. Kung nababagot ka, pwede kang pumunta sa Silver Room sa basement level 1. Hindi ko inasahang si Fu Hanjo pala. Ang dami niyang alam sa mga instrumento. Tatay at nanay, cello at mahilig din ako sa ballet. Sinasabi ninyo na balang araw, magiging ballet dancer ba ako o cellist? Ha ha ha, Gigi ah. Kung ano man ang gusto mong gawin, lakasan mo ang loob at gawin mo. Suportado ka ni na tatay at nanay. Oo.
Kung ganoon, tutugtugan ko pa kayo ng isa. Sige, ha ha ha. Ako, kakabalik ko lang, malamig na ang mga ulam. Ay, bumalik ka na sa kwarto at matulog. Paiinitin ko ang ulam. Magluluto pa ako ng sabaw pampagising sa tama para sa iyo. Naamoy ko na. Maaamoy mo ba kung anong klaseng alak ito? Sinusubok ni President Fo ang kakayahan ko sa negosyo. Magandang umaga, Connie. Taon. Sabihin mo ulit ng tama, halikan mo ako. Eh hindi ba ikaw ang nakinabang? Paiinitin ko muna ang ulam, ha? Ikaw naman. Baka hindi mo alam. Ano ba? Ano pang mga putahe ang kaya mong gawin? Kaunti lang ang alam ko, pero hindi ako sanay na sanay. Noong nasa kolehiyo ako, natutunan ko iyon habang nagtrabaho sa isang restaurant. Nagpa-part-time ako. May napakaalagang guro at misis nito. Pero pinili pa rin niyang magtiis at mag-part-time. Kung tatanungin niya ako tungkol sa kalagayan sa bahay, kailangan ko bang sabihin sa kanya? Sa totoo lang, matagal ko na siyang kilala. Ibinenta ko na ang lumang bahay namin. Balak kong bumili rito sa lungsod, ng mas maayos na bahay. Kaya part-time at full-time na sabay. Ay, 我来吧。 hula ko, siguradong. Nahulog na ako sa iyo. Walang anumang dahilan. Wala rin akong maipapaliwanag. Hula ko, siguradong siya ang. Noong hinalikan niya ako at dinala sa kama, napakawalang pakundangan niya. Nadaplisan niya ako. Napakalakas na ng tibok ng puso ko. Maluluto na naman ang pagkain. Kumain ka na. Sa 2 araw na iyon, magkasama kaming dalawa ni Fu Hanjo araw at gabi. Kung ikukumpara sa pagiging dominante niya, ang mas naramdaman ko ay ang lamang at pag-aaruga niya. Natutulog ako sa bisig niya. Palagi akong nananaginip na kami magkasintahan, kahit mag-asawa na sa loob ng maraming taon. Pero kailangan ding magising ang panaginip. Ngayong araw, kailangan ko nang umuwi. Kailan ka ulit pupunta rito? Pwede mo akong tawagan. Kung hindi ako abala. Pagkatapos kumain, hatid kita papunta sa kumpanya. Sabi ko nga, tingnan mo ang forum ng kumpanya.
Ang sexy mong isuot ng uniforme sa trabaho. Sa unang tingin pa lang, halatang hindi ka seryosong tao. Hindi mo na kailangang magpapabida. Nakakapit sa mayayamang tao sa pamamagitan ng katawan. Nakakahiya sa isang babae. Tingnan mo pa ang malaakit niyang ngiti. Baka sobrang dami pa. Hindi ko na maintindihan ang mga lalaki. 2 buwan na ang nakalipas. Sinadya niyang sumakay ng special na sasakyan para sunduin ang leader ng kliyenteng panig noong pagkakataong iyon. Halina't puntahan natin ang technical department at tingnan. Ano bang nangyayari sa kanila? Kahit ganitong kalaswang post, nagawa pang umangat sa tuktok. May larawan, may katotohanan. At hindi natatakot magtanong, lalo lang lalabo ang usapan. Ang kaso, kahapon ay hindi siya pumasok. Siguradong inilipat niya ang pera. 3 buwan nang kasama si Jiang Che. Siguradong marami na siyang naipon. Ganyan ang mga gulong umiikot sa pagitan ng mga lalaki. Tapos magpapakabanal pa. Sa simula pa lang, wala na talagang magiging maayos na wakas. Sinasabuyan mo ba ako? Ang dumi ng bibig mo. Lilinisin ko yan para sa iyo. Ikaw. Kung naghahanap ka ng suntok, kasalanan mo na yan. Siyempre, kailangan kong panindigan ang sinabi ko. Pera lang ba ang lahat? Kung ayaw mo nang magtrabaho, umalis ka na lang. Ate Manrong, si Nanji. Ang tungkol sa anonymous post, paano mo balak harapin? Tawagin ang pulis. Tawagin ang pulis. Kailangan pa ba talagang tumawag ng pulis? Paano na ang imahe ng kumpanya natin? Kaya pala sa loob ng kumpanya natin, may mga babaeng gustong umakyat sa mataas na pwesto. Nakakatulong pala iyon sa pag-angat ng imahe ng kumpanya. Walang problema sa pagtawag ng pulis. Dahil gusto ninyong lahat makakita ng gulo. Gusto ninyong malaman kung sino ang nagsasalita ng paligoy-ligoy. Hindi ba ito ang pinakamagandang solusyon? Bakit pa kayo nakatayo dyan? Gusto ninyong magkunwaring inosente. Hintayin ninyo ako. Sumama kayo sa akin sa opisina. Pasensya na po, President Tang. Wala kang kasalanan. Noong una, pilit kong hiniling sa HR na ikaw ang kunin. Nakita ko ang tatag at tikas mo. Ako ang hindi nakapag-asikaso ng maayos sa sarili kong mga pribadong usapin. Dahil sa akin, nadamay ang kumpanya sa mga usap-usapan. Ipagkatiwala na lang sa pulis ang usapin tungkol sa post. Pumunta ako rito para sabihin sa iyo na ako, pagkatapos ng maternity leave, ako ay lilipat sa bagong kumpanya at magiging mataas na opisyal. Ang pwesto ko ay nasa pagitan mo at ni Mi Xiaoshu. Kukunin ko iyon. Umupo ka. Tinangay ka ni Mi Xiaoshu sa maraming proyekto sa trabaho. Sigurado ka bang sa maikling panahon, maaagaw mo pabalik ang lahat ng trabahong iyan? Nakita mo naman. Ako ang taong naghihiganti agad kapag may kaaway. Kaya kung tiisin siya ng matagal na ito, alam ko ang ginagawa ko. Sige. Gagamitin ko ang pinakamatitinding pamantayan para suriin ang mga susunod mong gagawin sa trabaho. Nandito ang pwesto. Kung makukuha mo ba ito, depende na sa galing mo. Salamat, President Tang. Magandang araw po, hinahanap ko sana si Ginang Liu. Pasensya na po, Binibini. Bawal pumasok dito ang mga hindi miyembro ng club. Mula sa akin. Inagaw ni Mi Xiaoshu ang deal kay Ginang Liu. Kung gusto ko pa itong mabawi, kailangan ko talagang makita si Ginang Liu ngayon. Miss Yang. Ang laki ng tsamba. Miss Yang. Ang laki ng tsamba. Young Master Lu. President Fu. Bigyan mo si Miss Nan ng isang card para sa pinakamataas na diamond membership. Ilagay sa account ko ang bayad. Si Young Master Lu. Hindi na po, Young Master Lu. Sobrang gastos naman. Ano bang gastos doon? Ang tindahang ito ay pag-aari ng ate ko. Kung gusto mo talaga akong suklian, maghintay ka lang pag natapos ka na. Tapos, sumama ka sa amin maglaro ng bola. Kulang kami ng isa para sa doubles. Sige, Miss Lan, pakiusap, sumama ka rito at punan mo ang mga datos. Ang lalim ng pagkaengganyo mo, ha? Kapag may tao sa paligid, ano naman? Hindi ka man lang makausap ng maayos ang iba. Iyan ang tawag na may dating.
Hindi yan maiintindihan ng mga single. Ha? Kung tama ang alaala ko, si Ginang Liu sa panahong ito, ay madaling magka-allergy sa pollen. Ay, Miss Lan, ang laki ng tsamba. Hey, ayokong magsinungaling sa inyo. Sadya akong pumunta rito para hanapin kayo. Pero naaalala ko na nitong mga huling panahon ang inyong kumpanya at ang amin ay wala namang anumang business partnership. Mukhang napapadpad lang sa wala si Miss Nan. Ngayon ay may dala akong isang napakahalagang bagay na ipapakita sa inyo. Gusto mong gamitin ang aking asawa, at ang mga litratong may kabit siya para takutin ako. Alam ko, ang kontratang halos mapirmahan namin noon. Nabigla ninyong binawi ang salita, hindi dahil mas magaling si Miss Xiaoshu sa akin pagdating sa trabaho, kundi dahil may nagsabi sa inyo na hindi maayos ang pagkatao ko. Nakakakuha ka ng resulta sa pakikipagsiping sa kama ng lalaki. Alam mo na pala. Bakit hindi ka noon pa nagpunta sa akin para magpaliwanag? Gusto kong ako mismo ang umamin. Madali lang naman. Dinudumihan mo ako at nagbibintang ka lang ng walang basehan. Kaya ako nandito ngayon. Dahil nakuha ko na ang mga ebidensyang ito na pabor sa akin. Gusto kong sabihin sa inyo kung sino ang nangaakit sa asawa mo. Anong gusto mo? Hindi ako taong basta nalang sisibat at magsasalita ng walang pruweba. Lahat ng litrato ay nasa USB na ito. Ikaw na ang bahala. Mina, maliit mo yata ako. May alitan ka ba sa babaeng ito na si Miss Xiaoshu? Oo. Ang ginawa niya mismo, ang gustong ipahid sa akin ang dungis. Hindi ko malunok ang sama ng loob na ito. Ang tapang mo naman. Tutulungan kitang harapin si Miss Xiaoshu. Ginagamit mo lang ako. Walang Liu Teta. May napakarami pang iba. Li Teta, Zhang Teta, Wang Teta. May isang taong hindi makalunok ng galit na ito. Itong si Wei Xiaoshu. Talagang hindi siya mukhang na naipadala na ang mga gamit. Kung ganoon, mauuna na akong magpaalam. Binibini Lan. Kung ikaw ang nasa kalagayan ko, ano ang gagawin mo? Talagang ang tusong maliit na sorrow. Walang saysay ang pakikitungo sa babae. Ang susi ay ang lalaki. Kung walang Miss Xiaoshu, may napakarami pang ibang babae. Kunin mo ang pera niya. Mas praktikal iyon. Alam kung paano gamitin ang isip para lutasin ang problema, hindi ang emosyon. Hindi ba't isa kang maliit na sorrow? Parang ang espiritu ng sorrow ang pumasok sa kanya. Hindi ko akalaing bata ka pa pala. Medyo maayos ang isip mo. Gaya mo rin ako noong edad na iyan. Lagi kong iniisip na kapag may pag-ibig, kayang talunin ang lahat. Bobo ba ako? Siyempre hindi. Sa totoo lang, humahanga ako sa tapang mo. Nagising ako dahil sa mundong ito, wala akong maaasahan. Ako lang ang meron ako. Kung ibubuhos ko ang buong puso ko sa isang lalaki, ay mawawala ako sa sarili. Kaya, wala akong lakas ng loob na magmahal ng todo sa isang tao. Lalo na't hindi ko inaasahang may taong mamahalin ako ng tapat. Hindi ko kayang akuin ang ganoong pag-ibig. Kaya sa isang banda, naiinggit ako sa iyo. At least ikaw ay nakaranas na ng isang napakatinding pag-ibig. GG. Hindi kita hahayaang maging wala kang lahat, kahit tumaya ka ng todo. Maniwala kang aalagaan kita. Talaga. Binibini Nan. Ito ang dressing room na inihanda ni Lu Xiao para sa inyo. Salamat.
Fuzong, may nagsabi ba sa inyo? Nakakamatay ang manakat ng tao. Dumaan lang ako para tingnan ka. Kasya ba ang damit o hindi lang? At saka, hindi ako palihim na pumasok. Dumaan lang ako. Hindi pa rin masyadong bagay, ha? Hindi ko rin gusto ang kulay. Kung ganoon, magpakuha ka na lang ng isa pang set ng damit na kasya. HMM. Ako na ang mag-aalis niyan sa iyo. Ano ang ginagawa mo? Ano ang ginagawa mo sa loob? Ano ang ginagawa mo sa loob? Huwag mong palampasin ang laro. Lumayas ka. Pakuha ka ng 2 pang set ng iba. Dalhan mo ako ng mga damit na ganito ang estilo. Sige na, alis. Dumating na ba? Oo. Bakit hindi mo dinala ang hairpin na ibinigay ko sa iyo? Wala akong okasyon na paggagamitan yan. Nakasayang lang iyan kung itatago. Ibigay mo na lang sa babaeng mas nangangailangan. Ha? Akala mo ba talagang naghihirap ako? Ako si Fu Hanjo. Isang regalo, ibibigay sa 2 babae. Ano ngayon? Sa inyo namang mayayaman, normal lang ang bidding. Hindi ba karamihan sa mga gamit ay nagamit na rin ng iba? Tandaan mo, maliban sa iyo, hindi na ako matutulog sa ibang babae. At wala nang magiging pangalawa, na may karapatang tumanggap ng regalo ko. Dalhin mong mabuti. Anong pinagsasabi mong mapang-astang-asal? Kung kaya mo, sabihin mong ako lang ang mahal mo, at ako lang ang papakasalan mo, wala nang iba. Ay. Miss Nan, matagal-tagal na rin. Salamat sa nangyari noong huli, Ginoong Zai. Salamat talaga sa iyo. Hindi mo na kailangang magpasalamat sa akin. Pasalamatan mo ang kasama mo rito. Ipagpatuloy niyo muna ang laro. May susunduan lang ako at aalis na. Kung may gusto kang itanong, sabihin mo ng diretso. Paano mo sila napasaya? 让他们满意的。 Ay, madali lang. Sa proyekto lang ng pakikipagtulungan. Nagbigay lang ng kaunting tubo. Kaunti lang. Ganyan talaga maglaro ang mga kapitalista. Ang dami mong Saturday. Pero huwag kang mag-alala, wala kang dapat pasan. Sa tusong tulad ni Hanjo. Ang perang iyan, nailipat na sa iba. At sa ibang proyekto, 10 beses na ang balik. Lumayas ka. Ano bang iniisip mo? Mag-focus ka nga. Kung hindi, mapipilayan ka at magdurusa ka. Mas lalong imposible para sa mga kapitalista na basta-basta maglabas ng higit 10 bilyon. Hindi lang niya ibinigay. Hindi rin niya kailanman sinabi sa harap ko. Bakit mo ako tinitingnan ng ganyan? Naiisip kitang halikan. Ha? Kuya Hanshang. Kuya Hanshao, matagal-tagal na rin. Oo. Isa siyang hayop. Hindi siya karapat-dapat maging guro. Noong tinuturuan niya ako ng dagdag, inilagay niya ang kamay niya sa loob ng palda ko. Sinubukan niya akong gahasain. Kaklase Zong, wala tayong kasalanan sa isa't isa. Bakit mo ako binibintang ng ganyan? Madam Nan, dahil nirerespeto kita kaya, ikaw ang pinili kong magturo sa akin. Hindi ko inasahan na hindi mo pala ako mabubuyo. Kaya gusto mo na akong pilitin. 17 taong gulang lang ako. Bubuhitin ko ba habang buhay? Ang paghamak ng mga tao. Tumahimik ka. Hindi totoo iyan. Kasamang pulis, ginoong punong guro, kung talagang ginawa ko. Ang ganitong kasuklam-suklam na bagay. Hindi ako mamamatay ng maayos. Ha? Ang aksidente ng tatay at nanay ko ay hindi ba gawa rin ng tao. Ang masayang pamilya ko noon, nagsimulang gumuho dahil sa paninirang ginawa ni Zhang Yao sa tatay ko. Itong baliw na si Zaili, hindi ba niya alam na mahal siya ni Zhang Yao? Matagal ng asawa mo, dinala pa niya siya rito. Sinadya ba niyang magpasikat? Miss Nan, ito si Zhang Yao, ang kilalang international na pianist na kakabalik lang sa bansa. Ito si Miss Nan Zoe.
Miss Joe. Matagal nang kilala. Kilala mo ako. Noon, madalas may isang kaibigan ko na binabanggit ka. Sinasabi niyang magaling ka raw. Pasensya na. Kuya Hanjo, matagal na rin mula nang makita ko si Tiyo at Tia. Kumusta na sila? Hindi ko alam. Kung gusto mong malaman, ikaw na lang ang pumunta at tingnan. Hey! Ay, bihira tayong magkita. Huwag na kayong nakatayo lang dyan. Magpainit muna tayo at magsimula na. Matagal na rin mula nang makapagtutok ako ng kamao kay Hanjo. Tara, kuya, maglaro tayo ng bola. Anong pinagtataguan mo kanina? Ha? Wala. Hindi ko alam kung ano ang relasyon ni Zongmis at mo. Mukha kayong close na close. Baka sakaling ikaw pala, ang childhood sweetheart at magiging asawa niya. Walang childhood sweetheart. Wala ring magiging asawa. Ang kanina lang ay sa amin. Masyado ng personal ang kilos. Ang paghawak sa bewang mo ay personal na. Kung ganoon, sa kama mo. Pag nagbubulungan at nagbibiroan kayo, paano mo ipaliliwanag? Wala naman siguro. Saan ba ang sakit? Tingnan ko. Pinapahalagahan mo ako. Anong oras na? Nagbibiro ka pa rin. Tingnan ko. Ayos lang. Maliit na gallows lang. Kuya Hanjao, ayos ka lang ba? Kung hindi mo kayang maglaro, huwag kang magkalat ng kaguluhan. Hindi ko naman sinasadya. May aksidente talaga sa laro. Talagang ipagtatanggol ni Fu Hanjo. Si Nanji sa gitna ng panganib. Itong hayop na ito. Ayos lang, huwag kang mag-alala. Talagang wala akong sugat. Pahinga muna ako, kayo na ang maglaro. Ah. 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 Sinaktan mo ako. Pasensya na, Miss Zhang. Hindi ko sinasadya. Sa court, bulag ang laro. Mabigat pa rin ang paghihiganti ko sa puso. Bastos ka. Gusto mo bang mamatay? Hindi ako si Zhang. Hindi na ako lalero. Ay, Miss Zhang, huwag kang umalis. Bibilhan kita ng gamot. Magpalat ka muna ng damit at kumain. Ah. Anong balak mo? Bitiwan mo ako. Anong balak mo? Ako nga ang dapat magtanong sa iyo ng ganyan. Kangkang, ikaw ang unang nanakit sa akin sa court. Gusto ko lang bawiin iyon. Sinaktan kita, kaya babawi ka. Kung ganoon, pumatay ka na ng tao. Kailangan bang pumatay ng tao kapalit ng buhay? Ano ang sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. Akala ko noong 10 taon na ang nakalipas, kung katulad ngayon. Kung ganito na pala na may bantay sa bawat sulok, hindi ka nga naglakas loob. Walang hiya kang nanira sa isang mabuting guro. Ngayon, naglakas loob ka pang umatake sa akin. Sobrang nasanay ka na sa panggugulo. Noon, sinanfang na iyon. May matandang Maniakis na gustong gahasain ako. Kaya nakilala mo rin ako, tama ba? Bakit hindi mo sinabi kanina? Paano ko pa yun matatandaan ng malinaw? Ganyang klase kang maliit na tao. Hindi ko nga naaalala. Kung totoo ngang kriminal ang tatay ko noon. Noong nakilala mo ako agad. Dapat gusto mo na akong punitin sa galit, at dapat sinisigaw mo pa sa lahat na pamilya ako ng kriminal. Hindi lang iyon. Nagpapanggap ka pang hindi mo ako kilala. Hindi ba't nakikisabit ka lang kay Fu Hanjo? Nakaakyat ka na ba sa kama ni Fu Hanjo? Ano ka ba sa tingin mo? Hindi ka lang naman niya kasamang natutulog. Alam mo ba? Mula pagkabata hanggang paglaki, lagi niya siyang kasama. Ang babaeng nasa harap namin. Mas marami pa kaysa sa lahat ng babae sa club na ito na pinagsama-sama. Ako lang ang pwedeng maging Madam Fu sa hinaharap. Tama lang. Ako at si Fu Hanjo, ganoon ang relasyon namin. Ikaw naman. Kahit bulag, halata naman iyan. Ikaw ba ang humihimod ng mukha mo para lang damaykit kay Fu Hanjo? Tiningnan ka ba niya kahit isang beses? Ikaw, HMM.
Sa totoo lang, wala akong interes kay Fu Hanzhou. Pero nang lumitaw ka, bigla akong gustong makipag-agawan. Sa pwesto ng Madam Fu, HMPH. Hindi ko iyon bibitawan. Siguradong ako ang magiging Madam Fu. Ako lang ang kandidato sa kasalang iyon. Ang makakapasok sa pamilyang Fu sa hinaharap. Ako lang ang isa. Ayos. Kahit makapasok ka pa sa pamilya Fu, hindi interesado sa'yo si Fu Hanzhou. Papatayin kita. Ano ba? Ano ba? Kung may sakit ka, umuwi ka na at doon ka magpagamot. Pagkatapos, sa mga susunod kong gagawin, sino pa ang magdadala sa kanya? Kahit mga kaibigan, hindi na pwede. Lu Xingxi, ako lang ang kababata mo. Ngayon, dahil lang sa isang estranghero, itinulak mo ako. Mula pa noon, hindi na kita kinilala. Baliw. Umalis ka. Maghintay ka, at sa lalong madaling panahon ay ipapabagsak kita, at isasama mo pa ang buong pamilya mo sa reunion. Ay, at ito. Kuya Gu. Ganito na nga ba ang nangyari? Mananatili akong kasama mo habang buhay. Nadungisan ka ng iba. Alam mo, ilalabas mo lang sa akin ang sama ng loob mo. Iniisip mo pang bumangon at tumakas. Hindi mo na kailangan ng paa mo. Ay, ikaw, ano bang ginagawa mo? Bitiwan mo ako. Huwag kang gagalaw. Lahat ng ito ay ganti lang sa itinanim mo. Tapos ako pa ang sisisihin mo. Wala ka ring hiya. Akala mo ba, kapag sinabi mong wala na tayong kinalaman sa isa't isa, huwag mo nang isisi sa akin ang lahat. Dapat sinabi mo na agad na kailangan ng mukha mo ang sikat ng araw. Hindi ako pupunta roon para lang mapahiya. Anong klaseng kalokohan ang kapareha sa kasal? Sino ang nagsabi? Siya ang pumasok. Marunong magalit at magpakilig. Lalo kang naging cute. Fu Hanzhou. Dito na lang tayo. Dito na lang. Ano ba ang ibig mong sabihin sa hanggang dito na lang? Dito na rin matatapos ang relasyon natin. Kapag gusto mong magsimula, magsisimula ka lang. Kapag gusto mong tapusin, tatapusin mo lang. Linawin mo. Ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Sa totoo lang, hindi naman kami magkaibang mundo. Ako ang nag-isip ng napakasimple sa problema. Akala ko kaya natin. Mainit sa kama, malamig paglabas ng kama, pero nakita mo rin naman. Hindi ko talaga kaya. Napakakomplikado ng mundo mo. Ayokong dagdagan pa ang problema ko. Kung tama ang alaala ko, ikaw ang naunang nanggulo sa akin. Oo, pero hindi ko rin alam na ikaw ay napakadaling asarin pala. Nagkasundo tayo na pwede nating tapusin ang relasyon anumang oras. Palem. Uy, naipit ako sa gitna. Ha? Paano ka nakapasok?
Noong huli, sinipa ko at nasira ang pinto ninyo. Nagpalagay ako ng bagong pinto, at nag-iwan pa ako ng susi. Susi na ibinigay sa akin ni Ginoong Go. Kagaya lang ng dati. Hindi ko man lang napansin. Ha? Hindi mo napansin. Kaya pala may nakapasok sa bahay nyo, hindi mo man lang alam. Sa ganyang kakulangan mo sa pagbabantay. Nag-iisa ka pang ang namumuhay. Kung ganun, hindi mo rin pwedeng basta. Pumayag naman ako kaya ka nakapasok. At matagal na tayong tapos. Tingnan mo. Ibinigay ni Fu Hanzhou ang mga kitang ito kay Zai Lidong. Sa laro nga, hindi ko pa nakakita ng ganito karami. Xiao Hao, bakit nandadaya ka? Hindi ka ba pumunta rito para lang sa bagay na iyon? Halika na, naligo na rin ako, bilisan mo na. Ano pang pinapatagal mo? Anong ginagawa mo? Ang pinagmulan niya, ang lamang niya, ang pagiging dominante niya, pati kapag nagsasabi siya ng matatamis na salita, ang kapal ng mukha niya. Walang babaeng makakatanggi. Si Tio, kinamumuhian din pati ang lahat ng kaugnay doon. Pakitaan mo siya ng malamig na mukha. May sasabihin ka ba? Ay, naiisip ko lang, kung palihim akong kumuha ng litrato mo, at ibenta ang litrato mo ngayon sa mga paparazzi, magkano kaya ang kikitain ko? Maniwala ka sa akin. Mas kikita ka kung palihim mong kukunan ang mga litrato ko sa kama. Ang dami mong inaaral araw-araw, nakakapagod siguro. Wala akong magawa. Kailangang tuloy-tuloy ang pag-unlad sa sarili, para hindi ka maiwan ng mas bagong henerasyon. Isang salita mo lang, lahat ng gusto mo, makukuha mo sa akin. Fu Hanzhou, alam kong bago ka pa sa paningin mo ako ngayon. Dahil bagay tayo sa aspetong iyon, kaya ka pumapayag na tulungan ako. Pero para bang pinapamukha nitong mababa ako. Hindi ko mapigil ang gusto kitang suyuin. Sana mabuti ka, at sana masaya ka. Kapag tumagal na, sa ganitong relasyon, mawawala ako sa sarili ko. Medyo natatakot ako. Hindi ko alam kung kaya mo maintindihan ang ibig kong sabihin. Kung buong buhay ko ay may bago pa rin akong pagtingin sa iyo. Kailangan mo talagang magsikap at maghintay sa akin. Sa edad na 30, tila lobo. Sa edad na 40, tila tigre. Kung hindi mo kaya, ako na lang ang... Sa buhay at sa trabaho, gusto mong igalang mo ako. Pero may isang bagay sa iyo na, pangmatagalan ay hindi rin pwede. Ano? Hindi mo kailangang makipag-agawan sa kahit sino para sa akin. Sa akin. Ikaw ang tanging at walang hanggang pagpipilian. Alam ninyong lahat kung ano na ang nangyari. Nagkaproblema ang lalaking guro, may kinalaman kay Zhang Yao. Bakit may kinalaman kay Zhang Yao? Noong taong umalis ako sa Haicheng papuntang ibang bansa, talagang nag-aaral doon si Zhang Yao. Hindi na nakapagtataka na nakilala niya ang lalaking guro, agad na magpadala ng tao, para pumunta sa lumang bahay ng Nanji sa Haicheng. Dalhin siya pabalik, sige. Mukhang gusto ni Gigi na pilitin si. Ayaw niyang malaman ko, ang tungkol sa pamilya niya. Pero nag-imbestiga na rin ako. Hintayin na lang lumabas ang resulta bago tayo magsalita. Sinabi sa akin ni Zhang Yang, na gusto mong agawin siya sa akin. Ha? Para sa akin, pananakot na iyon. Basta nasabi lang ng pabiro. Ang yabang mo naman. Kapag nasabi mo na, dapat panindigan mo. Subukan mo muna, malalaman mo bang hindi mo makukuha.
Kung ang gusto ko ay kasal, basta handa ka. Bukas ng umaga, pupunta tayo sa tanggapan ng sibil. Hindi mo ako mahal. Pero gusto mo pa ring pakasalan ako. Kung ang kasal ay isa sa mga bagay sa buhay na dapat maranasan, bakit hindi ako maghanap na lang ng taong gusto ko talaga sa katawan? Hey, Miss Nanji, kung naayos na ang kama, ayasin na rin natin ang kasal. May sapat akong pasensya para sa iyo. Pwede mong pag-isipan ng dahan-dahan. Subukin mo ako kung ako ba ay angkop na mapapangasawa. Sa mismong sandaling iyon, huwag mong sabihin gusto mo nang agad na makasama siya, at pumunta sa tanggapan ng sibil para kunin ang sertipiko. Iniisip ko pa nga, kung ilang anak ang gusto natin sa hinaharap, kung sakaling nagkaanak tayo nang hindi sinasadya. Kinu-question mo ba ang full group na hindi kayang magpalaki ng bata? Baka naman na in love ka na sa akin. Unang kita pa lang, na in love ka na. Wow! MMHMM. Masarap. Ay, hindi ko inaasahan iyon. Nakakaingit ang magiging asawa mo sa hinaharap. Hindi. Ang Seo na hindi marunong magluto ay hindi magandang asawa. Ay, oo nga pala. Sa iyo ba yan? Dito ka tumira. Malapit sa kumpanya. Talaga. Uy, ihahatid na kita. Huli na, kumain ka lang ng dahan-dahan. Ibalik mo ang mangkok, ako na ang maghuhugas. Malanding bruhaw. Biglang lumitaw sa forum ng kumpanya, ang napakaraming larawan ni Nami Xiaoshu at ng kabilang panig, mga intimate na larawan ng ilang boss. Dinala sila rito ni Ginang Liu para makipagharap, patay siya ngayon. Talagang ang umiikot ang tadhana. Ate Anlungo, inaapi ako nang wala sa katwiran. Tagapamahalang Tang, tamang-tama ang dating mo. Ayaw rin naming palakihin pa ang issue. Pero ang usaping ito, kailangang magbigay ng paliwanag ang pamilya Wan. Mga kasama, huwag kayong mag-alala. Bibigyan ko kayo ng isang kasiya siyang sagot. Sigurado ka bang inaapi ka lang? Ginawa ko rin ito para sa negosyo. Ikaw ang nag-set up at nagparatang sa akin. Hoy, huwag mong ibintang sa iba ang sarili mong hindi maayos na asal. Ako pa ang napagbintangan. Kung sa tingin mo ako ang may gawa, tumawag ka agad sa pulis. Kahit hindi para sa isyong ito. Binalewala mo ang mga patakaran ng grupo sa forum. At sadya mong siniraan si Nanji. Hindi rin mapapatawad ang ginawa mong ito. Dagdag pa, ang Jiang Group at si Jiang Che, ang ama at anak na sangkot sa pandaraya ay nakakulong na. Ikaw at si Manager Kai ay napakalapit sa Jiang family. Si Manager Kai ay nakakulong na. Aminin mo na. Huwag mong isipin na dahil nakasabit ka na kay Fu Hanzhou, kaya mo nang takpan ng langit sa isang kamay. Laruan ka lang. Mas malala ang kahihinatnan mo kaysa sa akin. Ha ha ha. Tagapamahalang Tang, sa mga panahong nagkakilala tayo, nagkakaisa kaming naniniwala na si Miss Lanji, ang ugali niya at ang kakayahan niya sa negosyo ang pinakamahusay. Kung makikipagtulungan kami sa inyong kumpanya sa hinaharap, si Miss Lanji lang ang kikilalanin namin. Ang galing, sakto. Nandito ako ngayon para ipahayag na si Nanji ang magiging kapalit na administrative manager ng Wansheng Group. Siya ang buong responsable sa lahat ng project coordination. Ito ang resulta ng investigasyon magdamag. Lahat ng impormasyong nakuha, pagkamatay ng ama ni Miss Nan. Ang ina ni Miss Nan, na nagdadalang tao, ay nahulog sa hagdan kasama ang bata, parehong namatay ang mag-ina. Sa nagdaang 10 taon, si Miss Nan at ang kanyang tiya, si Nan Sui ay magkasama at nagtutulungan sa buhay.
Hindi kailanman manghahalay ang guronan sa isang babaeng estudyante. Tiyak na pinaparatangan lang siya ni Zhang. Kaya pala tinalikuran ni Gigi ang dati niyang minamahal na cello at pagsasayaw. Mag-isa siyang pumunta sa isang estrangherong lungsod para magsikap. Akala ko para ito sa pangarap niyang magsikap. Lumalabas na napilitan lang siya ng buhay. Kaya pala, Jiang Xiao, kalahating taon mo siyang niligawan bago mo nakuha. Si Miss Nan talaga, hindi ordinaryong tao. Kalokohan. Ang babaeng nagustuhan ko, dapat Diyos ang klase. Ay, pero bakit parang 2 buwan na raw kayong nagde-date? Hindi pa nga kami nakakasiping. Hindi ko sinasabi. Ako nga hindi nagmamadali. Ikaw ang nagmamadali. Bakit? Sinasabi ko sa inyo. 3 buwan lang siya sa akin. Pagkalipas ng 3 buwang iyon, kung hindi pa rin niya ako papayagan, maghuhubad na lang ako. Sabay-sabay nang sumugod ang mga kapatid. Ha ha ha. Ha. Hindi na ako papasok. Espesyal na inihanda ni Jiang Che para sa iyo. Ang selo-selong pagsalubong sa pagbabalik mo sa bansa. At sinadya pa niyang isama ang dalagang kakapanalo lang niya. Paghiwa-hiwalayan ninyo sila para sa akin. Unang pagkikita pagbalik sa bansa. Puro 10 taong lihim na pag-ibig ang nasa puso. Ang sumisibol na pagnanais na angkinin siya. Ang nasa isip lang ay ang bawat hakbang na pakana. Na manatili siya sa tabi niya. Pero hindi niya kailanman tinanong siya kung maayos ba ang lagay niya sa mga nakaraang taon. Uy! Si Miss Lan ay dinala na ng pulis. May nagreklamo laban sa kanya. May nakatagong ipinagbabawal na bagay sa dala niyang bag. Pagkatapos ng beripikasyon, ang mga ipinagbabawal na nakuha sa bag mo ay may kaugnayan sa ilalim ni Jiang Che at sa mga iligal na negosyo niya. Ibinigay ba ni Jiang Che sa iyo ang mga ito? Hindi ko alam ang mga negosyo ng pamilya Jiang. At hindi ko rin kailanman mula kay Jiang Che nakatanggap ng anumang bagay. Naghiwalay na kami. Kung ganoon, saan galing ang mga ito? Alam ko na kung sino ang may gawa nito. Ate Nanji. Salamat sa pagtulong mo noong huli. Kaya sinadya kong pumunta para magpasalamat sa iyo. Karaniwang malaki ang pagkagalit sa akin ni Yang Yutong. Ngayon bigla siyang dumating para magpasalamat sa akin. Talagang sobrang kakaiba iyon. At kakalabas lang niya. Tapos dumating kayo para dakpin ako. Maaari ninyong kuhanin ang CCTV footage sa ibaba ng kumpanya. Habang ipinapatawag namin si Yang Yutong at nililinaw ang lahat, hindi ka muna pwedeng umalis sa presinto. Kailangan mong makipagtulungan sa investigasyon. Nanji, naipasa na sa iyo ng abogado mo ang mga papeles para sa piyansa. Maaari ka nang umalis. Miss Nan, naghihintay sa labas si President Fu. President Fu, tapos na ang lahat ng papeles. Maaari na nating pag-usapan ang mga susunod na bagay anumang oras. Sige. Ayos ka lang ba? Zui. Kasalanan ko lahat. Hindi kita nainalagaan ng sapat. Ipinapangako ko, hindi nahahayaan ni Fu Hanzhou na madama ni Gigi kahit kaunting pang-aapi. Nandito ako. Akala ko kukunin mo ang sipon mo rin at ipapahid sa akin. Hindi naman. Tara na.
Umuwi tayo. Nang mawala sina Papa at Mama. Matagal nang walang sino man nakasama. Ang salitang uuwi ako na sinabi ko. 这个词了。 Ihinto ang kotse sa gilid ng daan. Gusto mo ng pagkain? Kakain ka ba? Akala ko hindi mo magugustuhan ang pagkain sa mga kainan sa gilid ng kalsada. Hindi ako kasengarte ng inaakala mo. Noong bata ako, madalas akong kumain yan. Lalo na sa bungad ng eskinita. Puro bote ng alak ang nasa paanan. Ang sinasabi ba niya ay malapit sa high school sa dati kong bayan. Iyon ang lumang distrito. Maraming eskinita roon at magkakagulo ang mga kawad sa taas, na hindi mo na matukoy kung alin ang bakuran ng sino. Kung ganoon. Ngayon ka ba? Napapandidirihan ko ang mga ganoong lugar. Kabaligtaran pa nga. Miss na miss ko iyon. Dahil doon, nakilala ko ang pinakamamahal na babae sa buong mundo. Masarap to. Kumuha ka rin. MMHMM. Naupo ako ng matagal sa tabi ng daan, medyo nilamag ako. Inumin mo na ang sabaw ng luya. Basta kasama kita. Ang saya. Ang cute. Saan mo nakuha iyan? Nadaanan ko ang pet shop. Parang pamilyar sa akin. Ituring mo na lang itong regalo sa birthday mo. Salamat ha. Alam mo ba, ang kuting na ito at ang alaga ko noong bata pa ako, ay eksaktong magkapareho. Mula sa marami, pinili ko ito. Talagang magkapareho. Hoy. Ay oo nga pala, may pangalan na ba ito? Wala pa. Ikaw na ang magbigay. MMHMM. Kung gayon, babaw na lang. Babaw? Hoy, babaw. Bumalik na ang babaw ko. Eh, yung dati mong kuting. 原来那只小猫呢？ Biglaan ang pagkamatay ng mga magulang ko. Pagkaalis nila, nawala rin si Babaw. Gigi, tungkol sa mga nangyari sa bahay mo, maaari mo bang ikwento sa akin? Ikwento mo sa akin ang lahat ng nangyari sa pamilya mo. Siguradong malalaman niya kung sino ako. Pero si Fu Hanzhou, napakaginoo at napakabait niya. Si Fu Hanzhou na laging pinangangalagaan ako sa lahat ng bagay. Kung sadya ko pa siyang tatanggihan sa kabutihan niya, sobrang wala na akong utang na loob. Sige. Naiintindihan ko na. Si Yang Yutong ay naudyukan. Naidikit sa iyo ang sisi. Batay sa mga ebidensyang mayroon tayo ngayon, hindi niya mismo alam ng malinaw na may bawal sa loob ng bag. Ginamit lang siya bilang kasangkapan. Ang tanga niya. Tungkol sa pamilya Zai, tinulungan ko lang siya. Hindi lang niya ako pinasalamatan, kundi binaliktad pa at ako ang sinisi. May pinaghihinalaan ka ba? Kung may naisip kang gumamit kay Yang Yutong laban sa akin, siguradong sobrang pamilyar siya sa relasyon natin. Zhang Yao.
Hindi ba sinabi mo noon na kung sa pagitan ko at ni Zhang Yao ay may pagpipiliang mapapangasawa, ako lang ang pipiliin mo. Kung balang araw tayo ay magkakatunggali sa ibang lugar, panig ko pa rin ba ang kakampihan mo? Oo. Sa anumang oras, ikaw ang tanging pipiliin ko. Hindi ba gusto mo nang malaman ang tungkol sa pamilya ko? Unahin nating palayain si Yang Yutong at pauwiin siya sa tita niya sa probinsya. Pagkatapos, isasama ko na rin ikaw para tingnan ang lumang bahay ng pamilya namin. Pero sa labas lang natin pwedeng tingnan. Naibenta na iyon sa iba. Sige, susundin kita. Ay oo nga pala, kaka-promote ko lang. May team building activity ang kumpanya sa susunod. Hindi pa tamang mag-leave ngayon. Gusto kong maghintay hanggang matapos ang team building. Sa mga araw na ito, hayaan muna si Yang Yutong na mag-isip-isip ng mabuti. Anong tinitingnan mo? Lumabas ka. Hindi na ba pwedeng tumingin? Araw pa lang naman. Nasa bahay ka pa, naglalaro ng nakakaakit na costume. Iyan lang talaga ang taste mo sa pagpili ng damit. Sakto lang. Ano bang ginagawa mo? Team building ito sa campang. Magko-cosplay ang lahat. Naghanap ako ng lumang damit na isusuot. Pero medyo hindi bagay. Hindi naman ito maiksi. Halika, huwag kang gagalaw. Aba. Sige, Tara. Ano ba? Dito talaga ang lugar ng mga alipin sa trabaho. Ay. Chujin, bakit ka nandito? Ay, nag-ayos ang kumpanya namin ng promotional collaboration. Hindi ko akalaing narito ka rin. Nasa team building ang kumpanya namin. Ay oo nga pala. Ito ang best friend kong si Lin Yuxia. Shaksha. Ito ang kapitbahay ko sa tapat. Parang nakababatang kapatid na pinalaki ko mula pagkabata. Talagang parang nakababatang kapatid. Napapansin kong parang may kakaiba siyang tingin sa'yo. Ay oo nga pala. Maganda ang tanawin dito. Kuhanan ko kayong dalawa ng litrato. Sige. Halika, umayos ka. Ilabas mo ang cellphone mo. Ay, ang ganda. Isa pa. Ako naman. Okay ka lang ba? Dapat pala high heels ang suot ko. Nakita mo na ang litrato, di ba? Mas mahalaga ang meeting mo, o mas mahalaga ang asawa mo. Naniniwala ako kay Gigi. Hindi pa nga kayo sigurado sa label ninyo. Sige, ulit tayo. Sige. Sa tabi niya, marami ang nagkakandara pang umalalay sa kanya. Baka balang araw, sumama pa siya sa iba. Kahit kailan pwede siyang umalis. Wala nang dapat pang pigilan. Ikaw na mismo. HMM, masarap ba? Bakit parang nahuli sa akto? Pero wala naman talaga akong ginawa. Dumating siya sa camp pero hindi man lang diretsong nagsabi. Bakit pagdating pa lang, ganun na siya. Nakasamang mukha, nakakalito nga. Mukhang ang boss ng kumpanya ninyo roon. Si Chujin pala ay mula sa Fu Group. Oh, HMM. Sige, mag-ihaw muna ako para sa lahat. Sige. Maganda ang katawan ng binatang iyon. Halatang type na malambing at bata pa. Ano ang ibig sabihin ng puppy type? Ibig sabihin, bata pa at presko ang hitsura. Maaraw ang dating at maamo. Mga lalaking marunong mag-alaga sa iba. Sinasabi ko sa'yo, bukod doon, may wolf type din. Dog dad type, husky type,
At kung ano-ano pa. Basta, mga tawag lang iyan ng mga kabataan. HMPH. Lalaki ay lalaki talaga. Bakit mo pa pinag-uusapan kung pa-daddy o hindi? Yung kasama ni President Fu ay ang bago. Na-intern ng kumpanya, si Chuji. Magaling siya at may mga ideya. Mabuting binata siya. Mula nang pumasok siya sa kumpanya, itinuring ka na niyang idolo. Sa lahat ng bagay, ikaw ang ginagawang pamantayan niya. Ituring mo akong idolo. Inaagaw mo ang babae ko. Siya, pakikuha nga ang toiletry bag ko. Ikaw pala. Umalis ka na agad. Babalik si Siya mamaya, tiyak. Ikaw ang namumulit sa akin na sumama sa bonfire party. Sa tingin mo, kaya pa ba niyang bumalik ngayon? Sige. President Fu, may special treatment ka pala. Sino ba ang unang tumalikod at nagkaila? Ikaw kaya. Pagdating mo pa lang, pabalang ka na agad. At ipinapakita mo pa sa akin ang masamang timpla ng mukha mo. Napadaan ka ba para bumati sa akin? Nandito ka para makipaglaro sa kung sino-sinong lalaki. Tapos nakaakbay-akbay pa kayo. Ako pa ang pinapatawag mong bumati sa iyo. Tigilan mo ang kalokohan. Kapatid bata ko lang na kapitbahay iyon. Ang tingin ng kapatid batang iyon sa iyo, hindi mukhang tingin sa ate. Lalaki ako. Malinaw na malinaw sa akin. Sige na, mapang-aring President Fu, nangangako ako. Na magkaibigan lang kami na parang ate at bunso. Walang kahit anong ibang motibo. Isang beses lang sapat na. Wow! Miss Nan, ang susunod nating laro ay kasama ang isang taong narito. Ang halikan ng 10 segundo ang isang kasalungat na kasarian. Wow! Halikan mo na, 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 halikan mo na. Kung sasali sa laro, dapat marunong tumanggap ng taya, hindi ako tutol. Halikan mo na, halikan mo na, halikan mo na. Tumatanggi ako. Kung gayon, tatanggap ka ng parusa at magpe-perform. Mukhang may malaking cello doon. Pwede ba akong mag-perform? Uy, yehey. Kapag ang pag-ibig ay naging guho na lang. At inukit gamit ang larawan bilang alaala. At pananabik na ilang siglo na. Nay at tatay, mahilig ako sa ballet at cello. Sabi ninyo sa akin balang araw, magiging ballerina ba ako? O magiging cellist? Wow, napakagandang tanawin talaga. Kung gayon, ang susunod ay ang maganda nating dalaga. Ang magsisimula sa susunod na ikot ng pasa ng bulaklak. Ha? Mamayang gabi, pumunta ka sa akin. Maliit ang kama mo. Namamalikmata lang ba ako? Nanji at President Go. Ah. Tatanggap ako ng parusa. Iinom ako ng alak. Nanji. May oras ka ba ngayon? Bakit? Kanina ko pa napapansin na ikaw ay lagi mong kasabay umupo si President Fu. Mukhang sanay na sanay kayong dalawa sa isa't isa. Kayo ba ay magkasintahan? Paano namang wala? Buti na lang kung wala. Nanji. Sa totoo lang, matagal na kitang gusto. Ah. Chuxing.
Sa totoo lang, matagal na kitang itinuturing na kapatid. Noong high school, ako na ang nagpasabi kay Yang Yutong para tumulong. Ako pa nga ang nagbigay sa iyo ng love letter. Saka ko lang nalaman na hindi niya naibigay sa iyo ang love letter. Hindi mo ba alam? Matagal ka na niyang gusto. Hindi ko alam iyan. Bakit pula ang mukha mo? Nilalagnat ka ba? Anong nangyari sa iyo? Masama ba ang pakiramdam mo? Isasama kita sa doktor. Tiisin mo muna. Pasensya na. Hindi mo maaaring isama si Nan Xiaojia at umalis dito. Sino ka ba? Walang utos ni Fuzong. Walang makapagdadala kay Nan Xiaojia. Kung ganoon, si Anji. Anong ginawa mo? Wala akong ginawa. Bigla na lang lahat nangyari. Kundi ang mga tao mo ang nakasubaybay sa akin. At hindi ako pinahintulutang isama siya sa doktor. May nangyari ba? May pananagutan ka ba roon? Hindi pa iyo ang dapat manghimasok sa mga bagay niya. Tawagan ng doktor. Base sa lagay ni Fuzong ngayon, dapat na naipasok na ni Nan Xiaojia ang ilang gamot na may pampatulog na epekto. May kaunting sedative doon. Iminumungkahi kong agad siyang dalhin sa ospital para may palabas ang laman ng sikmura. Walang kagamitan dito. Pahirap ito. Oo. Tawagan agad ang pribadong eroplano. Ngayon, lahat ng inumin na nadikitan ni Nanji at pinagkunan ng tubig. Isa-isang suriin ng mabuti. Hi. Talagang abala siya. Kakalisan lang niya sa paningin ko. Ganyan na ang sinapit niya. Nasaliksik ko na. Kagabi, ang test subject ng kampo ay naglagay ng gamot sa tubig ni Nanji. Sa likod nito ay si Zhang Yao. Tama nga, siya nga. Alam mo ba, ang lumang kaso ng iyong mga magulang noon. Halos tapos ng tipunin ang mga ebidensya. Mukhang malapit ng mabunyag ang katotohanan. Nagising ka na ba? May masakit ba sa iyo? Nadagdagan pa kita ng abala. Hindi mo kasalanan. Hindi ka ba talaga papasok sa trabaho? Mas mahalaga ang trabaho kaysa sa iyo. Oo nga pala, kagabi si Chujing. Ayos lang ba siya? Hindi kaya madamay siya dahil sa akin. May malasakit ka rin pala. Pagkagising mo, siya agad ang unang kinumusta mo. Nagtatanong lang naman ako. At saka, kapatid ko siya. Natural lang na gusto kong malaman. Naiinis na ako. Ang nangyari kagabi, alaala mo pa ba? Kaunti lang. Parang buong oras ka yatang nakikipag-usap sa akin. At least may konsensya ka pa rin, ikaw na malamata na lobo. Huwag mo akong sir-on, na para bang wala akong alam at hindi marunong mahiya. Kung hindi lang dahil sa pag-alala kong tatawagin mo ako, hindi na sana ako lalabas. Gusto kitang makita sa oras na hindi kita pwedeng makita. Kung tutuusin, hindi ako dapat lumitaw kagabi roon. Nasira ko pa ang magandang bagay ninyo. Ano ba ang pinagsasabi mo? At kailangan mo bang magalit ng ganyan dahil lang sa kanya? Dahil sa kanya, ano ba siyang klaseng tao? Ang ikinagagalit ko ay wala kang utak. Kung ano ang ibibigay sa iyo ng kahit sino, kinakain mo. Kapag may nagsabing lumabas ka, lalabas ka agad. Wala ka ni kaunting pag-iingat. Wala nga akong utak. Paano pa ako magkakaroon ng pag-iingat? Kung may isang taong planadong, sasaktan ka naman talaga. Kaya mo bang maging perpekto sa lahat ng anggulo? At maging napakaingat, kaya mo bang maging kagaya ko? Walang manggahas naman akit sa akin. Siyempre, hindi tayo pareho. Ikaw ang mataas at tanyag na President Fu. Ako ay isang ulilang walang maaasahan. At saka, ano ba tayo sa isa't isa? Hindi ba't katawan ko lang ang gusto mo? Anong karapatan mo para turuan ako rito? Huwag kang magpanggap na nag-aalala ka sa akin. Gusto mo ang itsura ko. Gusto mo ang wala kang hiya. Kung ikaw lang ang gusto ko, willing ba akong hayaan kang paglaruan ako? Mahal na mahal kita. Alam kong hindi ka naniniwala sa mga lalaki, at hindi mo rin tatanggapin ang taong hindi mo mahal. Kaya lagi kong pinipigilan ang sarili ko.
Mabuti man o lihim, mabuti ang treto ko sa iyo. Kahit bulag at bingi, dapat mahahalata iyon. Makikita na mahal kita. Sobrang mahal na mahal kita. Ikaw na lang ang hindi nakakaalam. Malanding babae. Ha? Matagal ka nang nahulog sa akin. Gaano nakatagal? Bago pa ang gabing iyon. Fu Hanzhou. Napakahina mo. Ang kagalang-galang na CEO ng Fu Group, kayang magtampo, kayang magalit sa akin pero hindi kayang magsabi ng totoo. Niloloko mo lang ba ako sa sinabi mong pag-amin kanina? O matagal ka na bang palihim na may gusto sa akin? Huwag mo nang lokohin ang sarili mo. HMM. Oo, wala nga akong lakas ng loob pagdating sa iyo. Kung hindi, hindi sana ako. Palihim na nagmahal sa iyo ng 10 taon. Kahit isang salita, hindi ko nagawang sabihin sa iyo. 10 taon. Kung alam ko lang noon na ganyan ka pala kadesgrasya, walang puso at walang konsensya. Noon pa lang sana, palihim na lang akong umibig. Hindi rin iibig sa iyo si Babaw. Kaya, noong estudyante ka pa ni Papa, nakita mo na ako. Mula noong unang beses akong pumunta sa bahay mo para sa test lesson, nakita na kita. Kaya pala, walang alinlangan na pagkakataon lang ang lahat, at hindi rin basta panandali ang kilig. Bawat pagtabi at pabor na ibinibigay niya sa akin, bawat pagsuko niya, ay bahagi pala ng matagal ng planong 10 taon na ang binuo. Kung ganun, bakit hindi mo agad sinabi sa akin? May kinatatakutan ka rin pala, Fu Hanzhou. Takot ako na kapag sinabi ko sa iyo. Kahit ang karapatang manatili sa tabi mo, mawawala sa akin. Noong bata ka, sobrang matigas ng ulo mo. Sabi mo, kanino ka magpapakasal? Sino raw ang prinseng bagay sa iyo? Kailan ko ba sinabi iyon? Nakasulat iyon sa essay mo. Ay, ang tanga mo naman. Mga kalokohan ko lang noong bata pa ako. Mga salitang pabigla-bigla ng bata, pinaniwalaan mo rin. GG. Bawat salitang isinulat mo, bawat tuldok at kuwit, maingat kong pinag-iisipan ng paulit-ulit. Anumang posibilidad na magpapamuhi sa iyo sa akin. Hindi dapat nagkaroon nito. Nooy akala ko rin na gusto lang kita. Pero nang muli kitang makita, sumobra sa sukdulan ng pag-aari kong damdamin. Kailangan kitang mapasakin. At sa akin ka lang habang buhay. Hindi. Matagal mo nang alam na ako ay estudyante ni Guru Nan. Noong bata pa ako, palagi kang kumukuha ng perpektong marka sa agham at math. Araw-araw kang pinupuri ng tatay ko sa harap ko, kaya imposibleng hindi kita mapansin. Kaya ang ibig mong sabihin ay, matagal mo na akong napansin. Mula pagkabata mo. Ikaw na ang huwaran ko. Pero noon, ako, ay mainitan ng ulo at laging nag-iisa. Hindi ako manggahas lumapit sa'yo. Natatakot akong mainis ka sa akin. Tanga. Ha? Gigi, pumunta ka na kina Guro at Madam. Malapit ka nang tawagin. Ikaw. Alam mo na ang tungkol sa mga magulang ko. Matagal mo nang alam na ako ay estudyante ni Guru Nan. Mas gugustuhin mo pang makipagtransaksyon kay Jiang Che kaysa banggitin man lang sa akin. Gusto kong mahalin mo ako dahil mabait sa akin si Nanji, at hindi dahil anak ako ni Numan. Dahil noong gabing muli kitang makita, doon ko lang napagtanto na nahulog na rin ako sa'yo. Ay, sa tuwing gumagawa ka ng kalokohan, wala kang kinatatakutan. Pero pag uwi mo sa sarili mong bahay, bakit bigla kang duwag? Ikaw nga ang duwag. Pinalaya na nga ako ng pulis. Pinalalaki mo lang ang simpleng bagay. At hindi pa raw duwag. Ang tagal mo ng lihim na may gusto kay Chujin, hindi ka pa rin umamin. Kung ako ikaw, basta medyo naging tapat ka lang ng maaga, baka matagal mo nang nakamtan ang gusto mo. Anong sabi mo?
Ako at si Chujin, kapatid lang ang turingan namin. Oo nga pala, ilang araw na ang nakalipas, sinabi niya sa akin, na basta magbago ka at magtino, at magsikap kang makapasok sa kolehiyo. Hihintayin ka niya sa pinakamagaling na kumpanya. Totoo. Talaga bang sinabi niya yan? Boss niya ako. Kung mangangahas siyang magbago ng isip at sumire sa pangako, sisibakin ko siya. Nanji, sobra kitang mahal. Ay, sobra namang peke. Nanji, pasensya na sa lahat ng mga taong ito. Matagal ko nang alam na mabuti ka at napakahusay. At lagi mo pa akong tinatanggap ng buong buo. Pero ako, palagi akong makitid ang isip. Marami akong nagawang katangahan na nakasakit sa'yo. Pasensya na. Ate ka, siguradong mapagbigay ka at mapapatawad mo ako, di ba? Ay, sige na. Huwag mo akong lapitan ng ganyan. Oo, huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaang mabaygo si Tita Sui. Mauna na ako. Hindi ba kayo papasok at uupo muna? Ang tita ko at tatay mo siguro ay naghihintay na para sabay kang sermonan. Hindi na ako papasok para maging tagapamagitan. Tara, samahan kitang mamili. Salamat ah. Lumayas ka at mamatay ka. Ikaw na walang hiya, tanggapin mo ang kamatayan. Kuya Hanjo, si Nanji ang naunang nanakit sa akin. Dapat siyang mamatay. Ikaw ang dapat mamatay. Noong 10 taon na ang nakalipas, natuklasan ni Guronan na ikaw at ang lalaking galing sa labas ng paaralan ay gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Pinagsabihan ka lang ng kaunti. Nagbalangkas ka pa nga para suruan ako. Pati pag-upo ng mamamatay tao, ginawa mo pa. Ngayon, inuudyukan mo pa ang iba na paulit-ulit akong suruan. Hindi lang si Nanji. Gusto mo na namang pumatay ng tao. Wala akong ginawa. Huwag kang magsalita ng walang katotohanan. Naloko ka ng malanding babaeng ito. Nasa abogado na ang lahat ng ebidensya. Kahit ang lahat ng kasabwat mo ay kontrolado na. Pinapayuhan kitang huwag na magpumilit ng walang saysay. Haliparot. Walang hiya, walang hiya. Noong araw, nakialam lang ang tatay mo sa bagay na hindi niya dapat pakialaman. Dapat lang siyang mamatay. Ngayon, naglalakas loob kang agawin sa akin ang lalaki ko. Dapat ka ring mamatay. Sige. Tingnan natin kung sino sa ating dalawa ang mauunang mamatay. Ang mga dating kasong kriminal ng pamilyang Zuang ay mabubunyag din sa buong mundo sa lalong madaling panahon. Sa panahong iyon, kayong buong pamilya ay sama-samang magdulot sa kulungan. Kuya Joe, alam ko nang nagkamali ako. Patawarin mo na ako. Patawarin mo na ang pamilya namin, Joe. Nakikiusap ako sa iyo. Talaga, dalhin ninyo siya. Fu Hanjo. Salamat sa iyo. Ang batas man ay tila malawak, pero walang nakakalusot. Pasensya na lang. Huli na akong dumating. Walang problema, kahit huli. Pero dumating ka sa pinakamainam na sandali. Sa tabi ko. Bago tayo umalis, may isa pang mahalagang bagay. Kung noon hindi sana natin naibenta, maipapakita ko pa sana ito sa iyo. Ay. Abaw, abaw. Bakit ka nandito? Dito nakatago ang pinakamagagandang alaala ko, at ito rin ang lugar na hindi ko malimutan. Kaya binili ko ito. Itay, inay. Maaari na kayong mapanatag ng lubusan. Ang pinakamahusay ninyong estudyante, si Fu Hanjo ang naglinis para sa inyo. Nang 10 taong dungis at maling paratang, ipinaghiganti na niya kayo. Bar. Jichin. Iyon ang nasa music room mo. Noong auction sa ibang bansa noon,
Nang aksidente ko itong nakita. Naalala kita. Kaya binili ko na. Ang bahay na ito, ikaw rin ba ang personal na nag-ayos? Kahit ang tita ko hindi na matandaan. Ang ganoong maliliit na detalye. Wala na talagang kasing tumpak na maibabalik pa rito. Ikaw lang. Wala nang iba. Sa wakas, natauhan ka na. Matalino. Naalala ko, mahilig ka noon sumayaw. Sa mga nakaraang taon, natuto rin ako ng kaunti. Kung gayon, Miss Lan, maaari ba kitang makapagsayaw kasama sa isang sayaw? Bongga, astig, cool na cool. 지울 수 없어서 생각이 나서 다시 난 달려가 참을 수 없는 그리움이 나 南芝，我爱的是你的女孩。 Pakasalan mo ako. Pumapayag ka ba? Pumapayag ako.